Mabuti ka pa at may pera. Ako walang pera na pangpuhunan pero gusto kong magnegosyo. Ano kaya ang gagawin natin? Relax lang kayo mga kaibigan. Ang programang Negosyo at Iba Pa ang bahala sa inyo. Basta't laging sumaybayan ang programang Negosyo at Iba Pa. Tuwing araw ng linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa impilang DZEL 1260 kHz Radyo Agila at mapapanood sa FB Live program ng DZEL Lucena. Tara na at samahan kami sa pagtalakay ng mga makabuluhang paksa na makatutulong sa kabuhayan nyo. Pwede po kayo magpadala ng inyong greetings at mag-comment sa aming programa. Kaya't mag-follow na sa aming Facebook account at like, mag-share sa aming mga programa. Sumasa inyo na ang programang Ekasi Noipi. Isang oras na programang hatid sa inyo ay mga impormasyon, estratehiya at inspirasyon sa pag-asenso at pagtatagumpay. Pakikipanayam din ukol sa success at inspiring stories ng ating mga kababayan. Samahan natin si Kuya Rod Canada, ang makwelang anchor sa makabagong panahon. Ayan! Magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga, magandang madaling araw po sa inyong lahat. Sa aking looks po ngayon, medyo ako'y nilalamig. Anyways, December season po Kumbaga talagang taglamig sa ating bansa. Kaya ko po sinabi na magandang gabi, tanghali at madaling araw o hapon dahil tayo po ay live na napapanood sa Facebook sa buong mundo, sa buong universe. Hello! Sa atin pong mga listeners, mga subscribers, followers, and of course, welcome po sa programang Ekasi Noipi. Kayo po ay niyayahan namin na makinig at makitunghay sa atin na namang isang napaka-interesting na pakikipanayam sa isang individual na sana po ay, and I hope na kakapulutan natin ng mga aral. And of course, hinihikayat ko po ang lahat ng ating mga listeners at kaya ko po sinabing listeners ay tayo po ay napapakinggan din via Transistor Radio, Calabarzon, Mimaropa, some parts of Bicol at saka Visayas. So kung hindi po kaya ng FB nyo or wala pa kayong internet, walang cellphone, Transistor Radio ay pwede po. Of course. And yung pong gustong magpa-shoutout, pwede po. Pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook. And please follow me on my Facebook account, Rodel Canada po. And yung isang account ko na Lucas Arcangel. And of course, sa DCEL 1260 kHz page or personal profile rather, ay pwede po kayo mag-message at mababasa ko po dito yan para po ma-shoutout natin. And baka meron kayong okasyon na birthday, wedding celebration, anniversary, foundation, ay para ma-address natin. And of course, sabihin nyo pag nagbati kayo, anong lokal, anong grupo, anong address, para ma-shoutout natin ng mas maayos, hindi po ba? Okay, so ang gagawin natin ngayon ay simulan na natin. Baka may malimutan lang pala ako, no? Of course, ang ating talakayan ay tungkol sa isang individual na kakapanayamin natin. At ito po ay sino man na pwede nating makunan ng mga aral sa kanyang buhay. Kaya inaanyayahan po namin kayo, saan man kayong panig naroroon, pwede po kayong mag-guest sa aming pong himpilan. Pag sinabi po nating Ekasi Noipi ay isang individual na masasabi nating na-accomplished or na-achieve sa buhay. Halimbawa, nakapag-aral or nakapagpatayo ng bahay, nakatayo ng negosyo or nakapagpaaral o nakabili ng sasakyan o ano mang masasabi nating achievement sa buhay. Take note po, hindi naman required na ikaw ay college graduate. Pero kung ikaw po ay college graduate, yan po ay plus factor na lang. Ano po? Ayan, so wag na nating patagalin at talagang excited na ang ating guest.
in the making. Parang 3 months ko yata po itong naligawan para mapa-oo ko lang siya. Okay? So, simulan na natin ang ating introduction sa kanya. Siya po ay pinanganak sa Lucena City, Quezon, Barangay Santo Cristo, Sariaya, Quezon. Ang birthday, siya po ay pinanganak noong June 2, 1996. Magkwenta na lang po kayo kung ilang taon na siya. Kanya pong mother ay si Ms. Zenaida Almazan. At ang kanya pong father ay si Mr. Pablito Almazan. Alright. Sila po ay 3 magkakapatid. Siya po ang bunso. Meron po siyang bali 4, no? 2 brothers, tsaka 2 sisters. Sorry, bali 5. Tama ba? Yes po. Alright. And then, siya po ay may isang daughter ba ito? Daughter? Yes po. Okay. Okay. And then, siya po ay nagtapos ng elementary sa Lutukan Central Elementary School, batch 2008. And then, ang high school naman po ay sa National High School, Lutukan National High School, na ngayon ay Lutukan Integrated National High School, batch of 2012. And then, kumuha rin po rin siya ng technical course sa Crisville Institute of Technology sa kursong Computer Technology last October 2013. Ang kanya pong naging trabaho ay Computer Administrator, if I'm not mistaken, last 2014. Hindi dito nabanggit kung saan to. Then Production Operator sa Cavite, I guess this is a factory, June 2014 hanggang August 2014. Tendera sa karinderya. Ayan, tamo yung dinaanan niya. Nagtendera pala sa karinderya. Sambat ng Lutukan, 2016. And production operator again sa Cavite, 2017 up to December 2017. Outbound checker, logistics company Cavite, 2018 hanggang August 2021. And ang current job niya, ito yung aming pina-flash or pina-plug ko mga weeks or days before. Siya po isang property consultant ng EMS Goldstone Realty from June 2, 2023 up to present. June, July, August. Months ka pa lang pala, no? Yes. Pero ikikwento niya sa atin mamaya na ibang level tong ginawa niya kasi kumanga ako sa kanya. Ang galing niya magbenta. Ilang months pa lang, talon-talon niya ako eh. Sige, bago yan, let us all welcome to our program. Live na live po. Palakpakan po natin si Miss Joy Verdadero Almazan. Please, gusto pong bumati, Miss Joy? Magandang hapon po. Baka may gusto kang hi, hello na imbitahin mag-share, mag-like, mag-comment. Yung mga umaabang sa'yo na sinabi mo ay parang libo yata ito. Grabe. Meron po ba? Doon po sa aming mga kapitbahay dyan, sa mga kalokal po namin sa may Santo Cristo, paki-share po and like, comment po sa DZEL 1260 kHz. Yun. Yun lang. Say hello to your baby. Hello sa aking anak at saka sa aking nanay na ngayon ay nanonood. Nanonood. Hello po kay Nana. FYI, totoo binanggit mo, binanggit niya, sinulat niya kasi dito hindi ko nabanggit. Ang mama niya is stroke po since June 2021. Yes. Pero hindi naman to bedridden. Hindi naman. Hindi naman po. Si father, wala na siyang father, no, na nag-pass away siya noong June 2022. Parang isang taon pa lang mahigit, Yes no? po, sir. Okay, so kumusta ka, Ma'am Joy? Okay naman po, sir. Pasensya ka na talagang, at least natuloy din kami, no? As I said earlier, ang tagal ko to bago na pa-oo. Actually, may isa pang kasunod na Decalibre eh. Malapit ko nang mapa-oo. Yun ang gusto ko maging guest din eh. Kaya ako sinasabi to mga kanoypi, kasi yung buhay nila, for me and I guess maririnig nyo naman yan later eh, inspiring eh. Actually, siya medyo bata pa eh, kung tutuusin sa naabot niya. Doon ako umanga sa kanya sa bentahan ng ng real estate. Mamaya explain niya sa atin niya paano niya na achieve yan, no? Sige, simulan na natin ang ating balitaktak. Don't forget pwede po mag-share, mag-comment. Baka meron dito baka hindi ko na nakikita eh. Nako, patawad po. Wait lang. At baka, yan, wala pa naman siguro. Abangan ko lang baka meron na eh. Ayan, meron na nga pala Sorry po. Nancy, wow, ikaw na bunso. Sino si Nancy? Kapatid ko po. Kapatid mo. Hello sa iyo, Nancy. Pa-shoutout po. Hello, shoutout kay Miss Nancy, sister ni Ma'am Joy. Nick Antoy, hello, watching from El Nido, Palawan. Sino to? Kilala mo? Hindi po. Hindi. Pero anyways, whoever you are, salamat po. Please share, comment.
Palmdale Village, Concepcion. Wow, nice po. Shout out po sa mga kapatid natin sa distrito ng Quezon at distrito ng Quezon West. Watching from Cavite si Miss Nancy. Baka malibutan ko pala. Happy year-end Thanksgiving all over the world sa lahat ng brethren sa buong mundo. Sa all over the world na nga. Hello po, kasi meron pa bukas na isa or depende sa lokal nyo, no? Kasi kanina tapos na kami. Anyway, sige, simulan natin. Ma'am Joy, hindi mo nabanggit dito. Sorry, nabanggit mo na pala. Can you bring us back growing up nung elementary ka? Anong nare-recall mo? Anong natatandaan mo? Ikaw ba ay batang makulit? Pa-baby ka ba? Studios ka ba na ano? Or may sarili ka bang mundo? Ikaw ba ay nakaranas ng mga kagaya ng ibang guest ko na naglalakad na walang senelas? May ganun ka bang nare-recall? Wala naman, sir. Pero, nung elementary po kasi ako, may pagkapasaway din po ako noon. Okay, pag sinabi mong nung elementary, ibig sabihin nagbago ka na ba? Oo naman, sir. Sorry, Nagbago na, sir. joke lang. Kasi nare-recall mo may pagkapasaway ka. Okay. So, anong meron? Ikaw ba ay mahilig mag-aral nung elementary ka or sakto-sakto din lang? Sakto-sakto din lang, Sakto-sakto sir. din. Hindi ka, kasi ako may nagbubulakbol ka ba? May ganun eh. Hindi ka ba nakaranas ng Ay, bulakbol? hindi naman, sir. Hindi naman, okay. Alright, so i-fast forward natin. Wait lang, birthplace mo, dito ka lumaki sa, sa Sariaya ka lumaki, no? Opo, yes po. Okay, so dyan ka nag-spend ng elementary high school mo. Okay, mag-fast forward tayo. Doon tayo sa high school ka. Nag-high school ka sa Lutukan National High School. Yes po. Anong meron na nare-recall mo? Eric, bring us back there. Anong meron? Ikaw ba may crosses na nito? Ikaw ba'y nanununtok? Anong meron ng anong high school? May crush din naman po ako noon. Pero, syempre, crush lang yun. Okay. Okay, so normal yata yun. No? Normal naman po. Crosses na ganun. Pero anong pinangarap mo nung maliit ka pa? Kasi may gano'n na, kagaya ko nung una, hindi nyo natatanong mga kanoypi, pinangarap ko pa maging doktor. Tapos nung lumalaki na ako, na-realize ko mahal daw yung doktor, nag-shift ako sa pangarap ko. Ikaw, ano yung wild dream mo? Gusto ko nun, sir, maging nurse nun. Okay. So, mamaya, idudugsong natin, no, bakit hindi natuloy, ano nangyari, may problema ba, o may biglang natakot ka ba sa dugo? Di pa pag nursing, bawal matakot sa dugo, kasi ako takot sa dugo eh. So, hindi natuloy yun, no? Sige, dun tayo sa, nag-vocational ka. Yes. Kumuha ka ng computer technology noong October 2013 sa Crisville Institute of Technology. Sinong nag-push na kumuha ka nito at bakit? So, yun po, sir, nung magka-college na po, medyo kapos din po kasi kami noon. Kaya, mas pinili ko na lang din po na mag-vocational. 2 years, tapos na kagad, pwede ka nang mag-apply ng trabaho. Sinong sumuporta sa'yo? Mga kapatid ko po, tsaka yung magulang ko po. Okay. Salamat sa kanila, no? Pero, bakit mo naisip na itong particular na course na to, samantalang pwede namang, although maraming technical, no? Kasi ako, GRCO ako, General Radio Communication Operator, at may kung ano-ano pa. Sinong naka-influence, anong story behind the course? Sino naka-influence sa'yo? Choice mo ba to? Choice ko na rin po, sir. Bakit? Wala ba itong number? Ikaw ba'y mahilig sa number? Nung pinagpipilian ko po kasi noon, yung IT o kaya yung, eto nga po, computer technology. Okay. Parang mas maraming math yung parang mas maraming math yung IT. Okay, parang takot ka Tapos, din sa numbers. Yes, sir. Ako din, takot ako sa numbers. Kung English lang, okay lang. Pero numbers, takot nga din ako yan. So, sinuportahan ka ng mga parents mo. Opo. Alright, so, anong struggles mo nung nag-aaral? Sabi mo kasi, parang nabanggit mo sa akin off-cam, na supposedly this is 2 years, tama ba? Yes po. Pero na-shortcut mo, ano to, accelerated ba ang tawag sa'yo? Hindi po, Or sir. Parang- paano, may summer ba? Yes po, sir. Summer class po. Kinarir mo. Opo. Tinapos ko po siya agad. Okay, parang lumalabas, parang trimestral lumabas, no? Sa halip na 2 years, naging Opo. 1.5 years. Opo, Tama mga ba? ganun. O may ganung ang courses. Kahit naman yung mga bachelor, ay may ganyan na ino-offer na kung ikaw ay masipag mag-aral, ayaw mo mag-rest, Ayun. dire-diretso mo. Nasa-shorten Yes po. kasi yung 4 years, I don't know, yung 5 years or 4 years, nagiging 3 years, nagiging 3.5, mga ganyan. Depende sa sipag ng
Depende sa sipag ng... Sir, advisean mo kami pag magko-commercial. Okay, so diretso lang. Okay, so diretso tayo. Anong nangyari? Sorry, yung struggle mo pala nung ikaw ay nag-aaral. Meron ka bang naranasan ng mga pagsubok? Ikaw ba ay may baon ka ba noon? Ikaw ba ay matalino na uli sa school or parang sakto-sakto pa rin? Sakto lang, sir. Ano to? Pag computer technology, ito ba ay nagkukuting? Mahilig, yes, sir. Mahilig Ah, magkuting-ting okay. sa... Parang technician, may CPU, pagka yes po. technician. So CHS. ikaw ay, since inaral mo ito, kahit papaano, pwede ka bang makiklaim mo ba sa amin na ikaw ay techie person? Yes po. So kaya mong kuti-kuting-ting ng ano, actually dyan, lahat na lang, hindi ko alam. Dyan ako mahina sa pagkukuti-kuting-ting, kaya pala, ayan na, idudugsong ko lang kaya si Miss Joy ay magaling sa, bangkitin ko na, yung parang social media advertising. Yes po. Kaya yun niya nakita, ganyan, biglang nag-boom siya. Imagine parang 3 months pa lang, di ba? Nabanggit ko kung kailan siya nag-start sa EMS as Property Consultant. Medyo magaling siya sa computer, yung paikot-ikot, lalo na sa advert. Siguro inaral niya, plus Opo. inaral nga niya yung kanyang course. Tapos, obviously, hilig niya to. So siguro, di ko lang, YouTube ba siya or talagang malalim na personal na style niya ay kinakalkal pa niya down deep para ano pa yung kaya niyang gawin. At iyon na nga, nagmamanifest kasi nga, yun na nga, nakakabenta siya ng maraming real estate. Balato daw. And then, anyways, sige. Tapos, after nung ikaw ay nakapagtapos na ng 2 years, anong ginawa mo bigla? Anong kasunod na event sa buhay? Ano yun po, sir? Wala pa po kasi akong 18 years old noon nung nag-graduate po ako kasi Octoberian po ako noon eh. Kasi nga, nakuha mo siya ng trimestral. Okay. Yes po. Anong ginawa mo? Nag-apply po muna ako ng computer admin po sa Cavite po yun. Pero still, wala ka pang 18 nun. Opo. Buti tinanggap. Ano lang naman po, yung bang sa computer shop Parang po, saling pusa ka. Pero may sweldo. meron naman po. May sweldo ka. Okay. Nandito ba yon? Opo. Nandyan. So, Yung okay. computer admin po. Or, gaano katagal nga yung pagta-work mo doon? Hanggang June lang po, hanggang Months mag-18. lang. Opo. Months lang. Of course, anong graduate 13, no? Tapos may nabanggit ka pa dito na, ito yung production operator Opo. Cavite, tama ba? Tapos, diglang nung 2016, na-curious lang ako, nagtindera ka sa karinderya ng sambat ng Opo. lutukan. Opo. Anong nag-push? Anong ba't nagtindera? Ano ba talagang mas napsipag ka ba talaga? Kasi po, sir, noon, kasama ko po doon yung baby ko. Doon po muna ako unang nagtrabaho ulit. Balik trabaho. Pero, dahil kailangan po niya, yun muna. Okay, Hindi pa pero siya pwedeng iwan kagad. kasama mo siya doon sa area. Opo. Alright. And then after that, naging bumalik ka uli. Parang bumalik ba ito? Production Operator Cavite, Yes po. 2070 to 2070. Ano nangyari? Ano ba? Same company? Opo. Okay. Ano to? Tinawag ka na uli? Or parang hindi ka nasaling pusa? Saling... Re-apply na lang po ako doon sa company. Nag-re-apply po ako. Okay. So pwede pala yun. Yes po. This time around, off legal age ka na. Yes po. Ayan. So hindi ka nasaling pusa. Talagang regular employee, laging regular employee ka na. Sige, nung nagtatrabaho ka, ay ang tawag dito, ano yung mga challenges mo? Doon muna tayo sa computer, yung production operator sa Cavite. Iba pa yung computer admin 2014? Yes po. Saan yun nga uli? Sa Cavite din Cavite po. din. Ano to? Opisina? Hindi po, sir, yung computer shop. Parang ba? computer Ako shop. yung pinakang So, nagmamanage po sa client. Okay. Parang ikaw yung parang staff. Apo. So, mas na-master mo ngayon yung di ba parang may server na Opo, computer yan, yan tawag. server. Wow, kala mo na, kagalingan ako. Baka server na. Naririnig ko lang sa Masaya, kanila sir. yan. So, ikaw yung nagmamanage noon. Opo. Ilang kayo noon? Ako lang po mag-isa Okay, nun. normally parang isa nga lang tao Isa yun. lang po. Parang hindi makala, ilang units yung computers? Baka siguro may 10 po. Sa may 10. May So again, nahasa na naman yung inclination mo, tama ba? Yung knowledge mo tsaka skills mo sa computer kasi Opo. nag-start ka sa ganyang Okay, And then yun na nga, balikan natin yung production operator ng Cavite 2014 to August 14. Ito na yung parang saling, saan to uli? Yung production. Cavite din po yan. Pero ito, hindi ka pa nito, 18? 18 na po 18 ka na. Opo. Tapos tendera, nag-pause ka for a while. Sabi mo Yes kasi po. kasama mo yung baby. And then yung sa production operator Cavite uli, sabi mo ay same company, no? Same Opo. company. Sabi, welcome back. Sabi siguro ng boss, tsaka ng mga staff, tsaka ng security guard, welcome back. Ito totoo na to. Alright. And then, after that,
ay nag-outbound checker ka, logistics company Cavite uli. Ang hilig mo sa Cavite, bakit? Anong meron sa Cavite? Curious lang ako. Marami po kasing maraming trabaho po sa Cavite na pwede mong pasukan. Okay. Pag dun sa Cavite ba, ano ba, depende ba yun sa offer ng employer? Ikaw ba ay free, ano bang free meron doon? Free accommodation, free board and lodging, free food, anong free? Pre-medical. Free medical. So yung the rest na una kong binanggit, hindi yun free. Sa inyo lahat yon. Boarding. Yung boarding, hindi po yun free. Ibig kong Sariling sabihin, mga gastos na po namin yun. okay. Ibig kong sabihin, para nawala yung screen, ayan na pala. Ibig kong sabihin, walang libre doon. Ibig sabihin kayong lahat sa bahala ka sa buhay Yes niyo. po. Kayo humanap Basta ng tirahan sumahod. nyo. Mga ganon. Okay. Akala ko kasi parang ano. Ayan. Basahin ko lang muna. Hilda Postrado, magandang hapon po. Hello po sa inyo. Please keep on sharing and commenting. And then, Reg Zara. Naku, parang gustong umatras sa guesting ko dyan. Sino ba si Reg Zara? Si... Kapatid ko po. Ba't naman na-atras? Shout out po. Napaka-cool nga nung host, di ba? Huwag ka ma-atras ka, Reg. Ganda-ganda nga aming discussion. Brother mo. Hello po. Wala namang ka-atras-atras. Anyways, wala tuloy ako. Kasi hinihimay ko yung nagiging trabaho. Wala pa tayo, nakakalahati pa nga lang tayo eh. Okay. Nandun tayo, balikan natin Miss Joy, yung outbound checker logistics, Cavite, 2018 to August. Anong chine-check mo dito? Anong klaseng business itong sa logistics? Ano po yan, sir? Mga frozen goods po. Okay. Ito yung mga galing abroad? Pwede rin po, ine-export din po namin yan sa abroad. By San Miguel po, mga pure foods, mga ganun. Ini-export Tocino, meaning from Philippines going out. Yes po. Pwede pala yun, ano? Opo. So ikaw, ang trabaho mo, literally, chine-check mo yung mga kung ilang piraso, Yes, kung sir. okay yung quality, ganon. Yes po. Talaga namang ibang level. And then, ito yung current mo ngayon na property consultant, EMS Goldstone. Meron pang ilang minuto pala. Yes po. Realty, June 2, 23 up to present. Pero bago yan, wait lang parang may na-miss out ako eh. Okay. Paano ka nagsimula dito sa EMS Goldstone? Anong story behind it? Kasi biglang, 'di ba, parang yung technical knowledge mo sa computer, biglang ito ay sales and marketing ito ng properties 'di ba? Parang house and lot ito Hello nga pala sa mga taga-EMS. At saka si Sir Edward parang andito sa paligid namin kanina, nakita ko. Hi Sir Edward. Salamat sa support. ang aming team leader, ang aking supervisor na naging guest ko rin long time ago. And before that, baka malimutan ko pala, hello sa aking mga relatives, sa Cañadas Clan, sa Lyson Clan, sa Surigao del Sur. Baka malimutan kayo, iba sa kanila ay naka-tune in. Hello din kay Sir Edward Reyes watching. At hello, ba't may Sir Reg Zara, sinabi niya ay Zinaida Almazan. Who is it? Yun, nanay ko po. Hello po kay Ma'am Zinaida Almazan. I hope nanonood po kayo. Nakarating na ako sa bahay nitong mga to. Hindi na kami nagkaharap-harap. Next time, babalik ako. Merong ubod daw dyan at saka labong. Ay, gano'n pa. Ito pa, Edward. Shout out po mga buyers natin dyan, mga taga Switzerland. Hello sa aking kababata, si Miss Grace Berinya Recuajerta. Grace, paki-like, paki-share, paki-comment at happy year-end Thanksgiving to all of us. Hello. Okay. Ayan, meron pa tayong few minutes. Ayan, banggitin mo sa akin ngayon, Miss Joy, paano ka napapunta dun sa selling or sales and marketing ng EMS? Yung yung simulang-simula, paano? Sir, galing po kasi ako dati sa iba pang realty bago po ako dito sa EMS Goldstone. Okay. Bale, nirefer lang po ako ng isang seller po dito sa EMS kay Sir Edward po. Okay, unrefer ka? Yes po. And then? Tapos, yun, nag-resign po ako dun sa dati. Tapos, ngayon, lumipat po ako ng EMS Goldstone kasi nakita ko po yung ibang project po na offer dito ay malapit din po sa amin. Okay, pero kahit di mo nabanggitin yung old employer mo, ano nangyari doon? Bumenta ka ba? Hindi po. Hindi ka nakabenta. Pero hindi, okay lang yan kasi kinakalkal ko lang Yan naman ang purpose. Pero ngayon, nung nagsimula ka, sabi mo kasi nagsimula ka is nito lang June, no? Yes po. Paano ka nagsimula? Di ba, hindi ko ba inisip na,
hindi ako nakabenta sa kabila, tapos real estate na naman to, baka naman di ako makabenta. Ano yung nag-push sa'yo, nag-motivate sa'yo? Sige, go na, may kakilala ka na baga agad? Ano pa, paano? Meron naman po akong kakilala na agad, si Kuya Jubs po, hello po. Ah. Tapos yun, pinakilala po ako kay Sir Edward, doon na po ako nagsimula. Tapos, Doon mo na nakilala si TL, si Team Yes Leader po. Edward. Okay. So, ano yung na-force mo na babalik ako sa parang property, sales and marketing ng properties. Anong in-expect mo dito? syempre yung ano po, kita. Okay, so kita talagang literal. Parang ako, pera-pera Talaga. usapan dito kahit ako. Okay. Pero ikaw ba na-force mo yung sarili mo? Hala, sino kayang una? Parang hindi ka pa parang nadala ng konti. Lumipat ka, same industry. Pero sabi mo kanina, ay wala ka naman ilang buwan kang nag-stay doon sa unang employer? Baka 3 months po. Feeling mo bakit di ka nakabenta? Ah, Focused ka ba? Kulang time? baka kulang pa po, sir. Pero feeling mo ba, kung kulang ang time, kung may enough time ba, feeling mo yung skills mo ando na, equipped ka na ba, or kulang pa yung kaalaman mo para magbenta? Kulang pa rin Kulang po, pa. sir. Okay, balik tayo dito sa current mo ngayon. Paano ka na-motivate, si sir, yung mga paligid mo ba, si TL mo ba, tsaka si na Tita Nori ba na sinasabi mo ay, ano ba, supportive ba sila? Paano ka nag-start na, magaling na ako or kaya ko to, gagawin ko to? Anong sinimulan Sobrang supportive po nila, sir. nila? Okay. Paano, ikikwento mo sa akin, may few minutes pa, ikikwento mo basahin ulit natin to kasi may nagano ito. Pa-shout out po, si Nancy, shout out po sa nanay ko, see you later. Pa-shout out po sa inay namin, nanonood po siya. Hello po, nanay. Talaga supportive yung hello sa ating 13,000 na watchers. Ano ba tawag ang tawag ba sa watchers ba? Tawag sa kanila. Parang di watchers, mali yung term ko. O sa ating mga nanonood, followers na sumusubaybay sa atin. Okay. O sa balik tayo. So, nung unang months mo, di ba kasi June, kailan ka nakabenta? Tanda mo ba? Yes po, sir. Oh, wow! Parang excited na siya eh. Kailan ka unang nakabenta? Kasi excited ako, talo-talo mo talaga ako dyan eh. Kailan ka unang nakabenta? Kahit di na eksaktong date, kahit weeks lang. Tanda mo ba? June 29 po, June 2023. Ibig sabihin, kung nag-start ka ng June 1 technically ba? June 1 ka June 2 po. June 2. Tapos 29. So ilan yun? 27 days ba ang nakalipas? Nakabenta ka na agad. Nakailang benta ka agad nun? Isa pa lang po Isa. noong June. Pero anong feelings? Parang lalo po ako na-motivate. Okay. Oh, ganda naman ang tanong ko. Alam ko naman sabi niya, lungkot ako. Siyempre hindi. Hindi. Gusto ko lang marinig sa bibig niya siyempre na parang kahit naman ako, di ba, nakabenta ka first ever ng house and lot doon, ay talagang ginanahan siya. So, Opo. anong ginawa mo nung una nakabenta ka pa? Nag-celebrate ka ba? Kumain ka ba sa McJolly tsaka sa Jollido? Hindi naman, sir. Hindi naman. Ano lang, napatalon lang ng slide. Pero wag mo kalimutan tumalon sa New Year, ha? Sa December 31, pampatangkad daw yan. Sabi nila, sa maliliit na tao lang yan. Ay, sir, 5:30 na yata. Okay, so babalik po kami. Sobrang ganado ako. Dahil pa, nakakalahati pa lang tayo. Babalik po kami para magbigay daan sa ating mga sponsors at sa ating mga patalasas. Diyan lang po kayo babalik ang Ekasi. EBC, Eagle Broadcasting Corporation, DZEL, 1260 ang Radyo Agila sa Metro Lucena, kaibigan ng bayan. Ang impilang DZEL 1260 kHz Lucena City ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ang ating pong oras, alas 5:30 ng hapon. Kakibat ng pagsapit ng bagong taon, ang pagbubukas ng pagkakataon para sa bagong simula at makabuluhang pagbabago. Tunay pong hindi naging madali ang lilipas na taong ito. Sa kabila po ng iba't ibang pagsubok, ay narito pa rin tayo. Buhay at malakas, nasasalubong sa panibagong kabanata. Sa pagsapit ng bagong taon, naniniwala ako sa higit pang pagmamalasakit ng lusinahin sa kapwa lusinahin. Naway magkaisa tayo tungo sa tunay na mapayapa, umuunlad at nagkakaisang lungsod. Umasa po kayong patuloy na magiging katuwang ng bawat lusinahin, ang pamahalaang panglungsod
sa pagtataguyod ng buong Lucena. Ituring niyo pong pangalawang tahanan ang aming tanggapan at pangalawang pamilya kaming inyong mga lingkod bayan. Maligaya at mapayapang bagong taon sa ating lahat. Para sa diwa ng holiday season na ito ay nagbigay ng mensahe si Vice Mayor Alex Tolentino mula po sa bayan ng Sariaya, Quezon. Ganun din ang paghahatid niya ng pagpapasalamat sa kanyang mga kababayan sa patuloy na pagsuporta sa kanya at maging sa buong miyembro ng Sangguniang Bayan ng Sariaya, Quezon. Dagdag pa ng BC Alcalde na ngayong holiday season ay sama-sama natin itong gunitain kasama ng ating buong pamilya at ang mga mahal natin sa buhay. Muli, ang mensaheng ito ay mula kay Sariaya Vice Mayor Alex Tolentino na patuloy na pinairal ang pagiging angat at tapat na paglilingkod para sa mga Sariayahi. At ngayon ay malugod na bumabati ng Happy Holidays and Happy New Year po sa ating lahat. Para sa kabatiran ng mga konsensyonaryo sa lungsod ng Lucena, Tayaba City at sa bayan ng Pagbilao, Quezon, patuloy ang pagpapaunlad ng sistemang patubig ng QMWD, Quezon Metropolitan Water District. Noong June 2018, lumagda ng kasunduan sa Prime Waters Infrastructure Corporation bilang joint venture partner ng QMWD. Upang mapabilis sa mga proyektong patubig sa pamamagitan ng kapital, may sakatuparan ang plano ng Water District sa lalong madaling panahon. Ang ganitong Triple P arrangement ay unincorporated contract agreement. Ang Prime Waters naman ay binigyan ng responsibilidad na mamahala sa loob ng ilang taon. Dahil nakatadhana sa kontrata kapalit ng pondo na ilalaan nila sa mga proyektong patubig, gayon din ang pag-upa sa mga pasilidad na pagmamayari ng QMWD. Nature Soya Coffee, napatunayan ng mga eksperto na makatutulong sa may mga hormonal imbalance tulad ng premenopausal syndrome o PMS, pagtubo ng bukol, cysts at cancer. Nature Soya Coffee, ito ay merong substance na isoflavones katulad ng genistein at niacin para mapigilan ang pagkakaroon ng anumang uri ng cancer at iba pang karamdaman. Nature Soya Coffee, ang kape na gumagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa mga butika. Ayan, we're back. Okay, and sorry po. Nalilito ako pag wala akong kasama. Sorry. Anyways, baka malimutan ko. Hello po sa lahat ng mga kapatid at pamunuan at mga kasama kong mga awit dyan sa lokal ng Plaridel, Siain, Quezon. Ayan, happy Thanksgiving to all of you. Paki-share. Baka merong mga okasyon kayo ay keep on commenting, sharing, and liking. Ha? Keep on watching. Hello po sa inyong lahat dyan. Baka may nalimutan po ako. Grace, sa inyo, sa mga best friends mo, di ko na, si Kanina ba yun? Nalimutan ko na. Sa inyo bang best friend pa yun? May isa pa nalimutan ko yung best friend mo dyan. Di ko maalala. Kailangan talaga mag-tune in kayo. Anyways, ayan, balikan natin yung ating discussion. Ay, pero bago yan pala, baka malimutan ko. Sa gusto pong magpa-advertise, nakikita niyo naman, di ba, during the break namin, may mga advertisement kami. Anybody na gusto pong magpa-advertise, individual business or corporate account, pwede po kayo magpa-advertise sa amin. Ano mang klase ng, ano man yan, kumpanya, items, product, services, pwede po. You can message me directly on my Facebook and just DZEL 1260 kHz Lucena City. Pwede po mag-direct doon, mag-message po kayo. Iba-ibang klase po yung ating advertisement. Merong video, merong picture na gumagalaw, merong voice over. Depende po yan. Napaka-affordable po yan. Ano po bang purpose? Ba't kailangan kayong mag-advertise sa amin? Since unang-una, ito po ay kitang-kita sa buong mundo since Facebook Live po ito. And then after that, kung mamimiss out po kayo, ikaw, Miss Joy, kung mamimiss out ka, after ng airing kasi, automatic nakasave po ito sa Facebook page namin or doon sa profile ng DCEL. So, andun siya forever. Okay? So, pwede nyo balik-balikan, panoorin nyo ulit, mag-comment, mag-share kayo. Ganun lang po ang mangyayari. Okay?
So yan, magpa-advertise na po kayo sa amin para mas marami pa kayong mabenta at maabot na customers. Balikan natin, Miss Joy. Baka may nalibutan pa ako magpapa-shoutout, ha? Okay. Advice to current students, especially yung mga graduating in college. General advice. Huwag muna mag-asawa, magtrabaho muna. Malibig ko marinig yan. Ayun, sir. Yun talaga yun. Oo. So again, baka hindi narinig ng iba, ha, wag muna daw mag-asawa. Bakit mo na masabing, wag muna mag-asawa? Ano bang pagkakaiba pag nag-asawa agad kasi? Kasi, sir, Laksa mo, ha? mahalaga pong may laman ng bulsa. Ayun. In fairness naman kay Miss Joy, ang practical yung approach niya. Gusto Yes, niya, di ba? Oo nga, may asawa ka nga, pogi nga, ganda nga ng asawa mo. Parang gutom ka naman. Sa salitang Quezon, dapil ka naman, di ba? Parang laging lipas gutom or wala na nga halos makain. So, ang advice mo sa kanila ay huwag mo na mag-asawa. Yes. Pagkatapos, or hanggat maaari, tapusin yung pag-aaral. Opo. Tapos pag nakatapos, ay kung pwede ay magtrabaho Muna. Oo, ipon-ipon muna, 'di ba? Para pag dumating araw kasi yung pag-aasawa andyan lang naman 'yan. Totoo naman 'yun, 'di ba? Andyan lang sa paligid 'yan. Okay. Meron ka bang sinusunod na principle in life or motto na sinasabi? Kagaya ko, ha? Time is gold, very basic, very common. Nakakatawa na nga yung time is gold na yan. Pero ang ibig sabihin lang niya, pag may ganyang kang motto, hindi ka tamad. Ayaw mo yung nag-aaksaya ka ng oras kasi time is gold nga, di ba? Ayaw mo yung patenga-tenga ka lang, parang hanggat maaari, ang worst ko na pwedeng gawin pag ako ay walang magawa ay nagbabasa. Di ba? Pero yung tutunga nga ka doon sa kanta, sa ganun yung paa mo. Wala yata akong naranasang moment na ganun sa buhay ko. Ibig nga lang sabihin, time is gold. Ikaw, Miss Joy, wala ka bang ganun na, ano? Ano po, unahin po nating gumawa ng paraan kaysa magdahilan. Oh, palakpakan natin. Iba yun. Opo. Ulitin ko lang, ha. Unahin po nating gumawa ng paraan kaysa humanap ng dahilan. Opo. Sisimplihan ko lang para mas maintindihan ng iba. Ang katumbas kasi niya, nirephrase lang kasi niya eh. Nilagyan niya ng twist. 'Di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So, paano mo i-explain ng konti yun, Miss Joy? Ba't ganyan yung sinabi mo? Sir, katulad na lang po sa mga necessity natin sa buhay, yan. Kailangan po nating unahin yun kaysa na palipasin pa natin. Syempre, sa panahon ngayon, pamahal ang bilihin. Katulad na lang po sa pagbili ng bahay at lupa. Yan. Oh, ganun po yun, sir. Habang tumatagal, nag-a-appraise po ang lupa. Yun. Gusto, bullseye. Ayan, since binanggit mo yan, para naputol yung konting may kadugsong pa akong tanong niya, ibalik na rin lang natin. Pero bago yan, Kayshen Kate is watching. Jazz Deseos. Wait lang, si Jazz ay anak ni Luisa, di ba? Bunso, yung kalihim, no? Tsaka yung pananalapi. Si Kayshen Kate, as ito yung teacher na interview ko. Tama ba? Oh, tama. Baka sabi daw ni Miss Grace, Ate Kayshen, wag daw muna mag-asawa. Edward Reyes, happy Thanksgiving po sa lahat ng Candelaria at sa lahat ng lokal ng Candelaria, sa lahat po ng mga kapatid. Ayan. Balikan natin na putol yung aking kaninang itatanong ko sa iyo. Totally, as of the moment, nakailang benta ka na ng house in lot? Hindi naman hihingan ka ng balato. Secret po. Secret? I-PM nyo na lang daw po siya. Kasi magaling talaga ito magbenta, ibang level. Bigyan mo kami ng tip mamaya, Joy, ha? General tip lang. Kasi ang maganda kay Joy, pwede niya kayong i-guide. Kunyari, mag-announce ka mamaya, may announce ka yata na kailangan mo ng mga agent, Yes di po. ba? Opo. Tuturuan mo sila para mag-join sila sa atin or sa inyo. Di ba? Okay. So, natapos na tayo dun sa prinsipyo mo na yung baga, parang gumawa muna ng paraan para makaipon, magkapera, at para kung ano man ang gustong gawin or bilihin sa buhay, ay andyan yung pambili. Yes po. Di ba? Nakaipon or hindi man sa bangko, sa bulsa mo, di ba? Sa bahay mo, sa aparador. Sa aparador. May aparador. May baol, di ba? Sabi nga, ay pwede mong kunin lang doon. So, it only means one thing. Napapansin ko kay Miss Joy, talagang, ano ba yung term sa Quezon, maatika. Tama ba yung term ko? Maarimunhan. Maganda yung kanyang prinsipyo, talaga ibig sabihin talagang ito nagkapera hindi basta ito hindi basta yung pag nagustuhan lang. Sabi nga ni Tita Nori, yung aming isang magaling na agent din, siya ay pag bumibili daw, ina-assess muna niya, tinatanong yung sarili, ito ba ay needs or wants?
Kung ito'y wants, second priority. Kung needs, bibili niya yan. Yun. Parang ganun din yung kaya Miss Joy. Di ba, Miss Joy? Opo. Nancy, hi mama, shoutout po. Nancy, bebe po ito. Yun, Bebe si po Bebe. ito doon. Okay. Alright, sige. Meron ka bang makukonsider na lessons learned in your life? General. Meron ka bang natutunan na somewhere, sometimes? Ano bang masasabi mong natutunan mo? Sir Lucas, yun po yung huwag kang basta-basta magtiwala. Okay. Parang katumbasang don't talk to strangers. Ganun. So, hindi ka agad nagtitiwala sa isang tao. Opo. Ano yun, parang ina-assess mo muna pagkausap mo siya, di ba? Pagkausap mo siya, maybe the way he talks, the way he moves, di ba? The way he carries himself, parang ganon. Opo. So, hindi ka agad-agad. Siguro it will take time or it takes time Yeah. bago mo maging, okay siguro. Kumbaga may assessment kang ginagawa. Ano pa? Ay, okay to. Ay, hindi to okay kasi pero the way he talks, parang iba yung the way magsalita siya, di ba? The way he moves, parang may halong yabang. Siguro ganun ang nababasa ko Opo. sa ano, no? So anyways, prinsipyo mo yan ay ang lessons learned ay huwag agad magtiwala sa Opo. kapwa. Again, mga ka-vibes, mga kanoypi ha, ito po ay idea ng ating guest. It doesn't mean na kayo ay idea nyo dapat lahat o sundin nyo yan. Pwede naman kayo kumuha ng magagandang bagay, tapon yung mapapangit. Kung anong kaya yung gayahin or parang guide sa kanyang pakikipanayam sa akin, dito lang po kayo mag-dwell. Ganun lang siya. Bawal ang ikaw sa... Itong aking kababata ko kasi ito si Grace Birenia sa Plaridel, Quezon. Sabi niya, bawal ang hikahos. Bawal ang medyo hirap. Pero joke lang po yan ha. Lahat naman po tayo. Joke lang po yan ha. Yan ay amang parang expression namin nung nandun pa ako. Ako po'y taga doon eh. Anyways, sige, asa na tayo. Unforgettable experience ka, Joy. Meron ka bang, parang may nabagit ka sa akin ko ba dati, parang nadulas, na ano ka ba, na nakagat ka ba ng aso? May ganun-ganun ba? Literal na unforgettable. Sir, yung pong naalala ko dun sa Cavite, dun sa boarding house po namin, yung kaka-cellphone ko po, nung magsasalang na ako ng sinaing, hindi ko nalagyan ng tubig. Patay tayo. Ang tawag po dun ay sinangag. Basta yun, sir. Sorry pa. No, wala yung formality ko. Gusto ko magka-program dito, sasabihin ko kay boss, yung parang fun joke, kasi joker talaga ako eh. Pag ganito nga, hindi ako in character eh. Formal ako, hindi ako ito eh. Anyway, maganda po yung sinabi niya. Siya po ay nagluto ng lugaw, pero sinangag po ang kinahinatnan. Ano nangyari noon? Hindi ko kinaya yun ah. Ikaw ay nasa bahay solo ka lang, buti hindi nasunog yung bahay, yung paano yun? I-kwento mo ng konti. Ano yun, sir eh? Malimit mag-TikTok nung panahong yun. Nag-drop ka talaga ng TikTok ka. So, ibig sabihin nag-TikTok ka din? Opo. May account ka? Meron Ay, po. meron mo, pwede mo i-plug mamaya yan. In short, nag-TikTok ka. So, nasunog na nga nakain mo ba yon or... Hindi, sir. Nasunog lang ang As in kaldero. sunog, dahan-dahan ka ng pagsunog, may tao dito. As in yung ibabaw, sunog, ganun katitindi. Opo. Tawag po doon ay Nasunog bibingka. So, nasunog po talaga siya. So, anong mo, pinagalitin mo ba? May ganun tao kasi parang sising-sisi, nagalit ka sa sarili mo. Walang taong iba. Meron, sir. Anong paano nga? Nagalit, Nagalit din po. Tapos tinawanan din ako. Ba naman, magsasaing eh, walang tubig. dahil sa atin. Ayan. So, first ever nangyari ito, hindi na nasundan. Ay, hindi na po. Mahiya naman tayo. Ang tanda na natin, di ba? Naging bibing kayong lugaw, parang ganyan. Alright, yan yung unforgettable experience mo. Okay, move tayo. Meron ka bang mas kukonsider na regrets or panghihinayang sa buhay mo somewhere or sometime in the past? For example, yung sabi mo kanina na at first, when you were younger, sabi mo parang ginusto kong maging nurse. Pero kumuha ka ng computer technology because hindi kaya ng finances, di ba? Ano pa yung ba'y pinanghinayangan mo na kung sakaling ikay nakagraduate, baka ikaw ngayon ay, iba, nakaputi ka, nasa hospital ka, mga ganun. Ano, sir? Nakakapanghinayang lang na hindi ako nakapili ng kurso talaga na gusto ko. Kasi sa panahon po ngayon,
kapag pipili ka ng magandang company, kung minsan talaga ang hinahanap sa'yo, magandang grades, diploma, mga ganun, sir. Sige, dahil dyan ako'y nagdaramdaman. Babalik po tayo sa haba ng ating napakagandang discussion. Talagang ganadong-ganado ako. Pagkataan lang po ng ilang patalastas, babalik po ang Ekasi Noipi. Diyan lang po kayo. Time check lang, wala yung pakilala. DZEL 1260, Radyo Agila sa Metro Lucena. Kaibigan ng Bayan. Ang ating pong oras, alas 5:46 ng hapon. Magre-retire na ako sa trabaho, saan ko kaya gagamitin ang perang tatanggapin ko? Sana naman dumating na ang pagkakataon na magkaroon na ako ng sariling puhunan. Napakalaki kasi ng tubo ng hinihiram kong pera para sa negosyo namin. Lagi na lang ba tayong mangungupahan dito? Kailan kaya tayo magkakaroon ng sarili nating bahay? Matanda na ako sa pamamasada, pero hanggang ngayon wala pa rin akong sariling jeep. Ako po'y isang OFW. Gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Ano kayang gagawin ko sa naipon naming pera? Natanggal na ako sa trabaho. Mabuti na lang, binigyan ako ng separation pay. Ano kaya ang gagawin ko? 5 taon na itong tindahan namin. Pero hanggang ngayon, maliit pa rin. Sino kaya makakatulong sa akin para lumaki itong tindahan ko? Malaki ang perang ipinamana sa akin, pare. Kaya lang, wala naman akong alam na negosyo. Mabuti ka pa at may pera. Ako walang pera na pangpuhunan pero gusto kong magnegosyo. Ano kaya ang gagawin natin? Relax lang kayo mga kaibigan. Ang programang Negosyo at Iba Pa ang bahala sa inyo. Basta't laging subaybayan ang programang Negosyo at Iba Pa. Tuwing araw ng linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa impilang DZEL 1260 kHz Radyo Agila at mapapanood sa FB Live program ng DZEL Lucena. Tara na at samahan kami sa pagtalakay ng mga makabuluhang paksa na makatutulong sa kabuhayan nyo. Pwede po kayo magpadala ng inyong greetings at mag-comment sa aming programa. Kaya't mag-follow na sa aming Facebook account at like, mag-share sa aming mga programa. Ayan! We're back! Naalala ko tuloy si partner Naalala ko tuloy si partner Ron. We're back! Sabihin, likod kami. Back to ere na uli-uli kami. Okay, last part na to ng aming discussion, ha? Hindi ko kinaya kasi yung yung sinangag na lugaw na naging sinangag. Okay, balikan natin. Ayan, almost na tayo, Miss Joy. NRV, ito, mahalaga to sa akin. Si NRV De Vera. Hi, Miss Joy. Always remember that I am so proud of you. Naiyak naman ako. Go lang sa mga pangarap mo. Hindi na iyan nalalayo. Good luck. Thank you, Tita Nori. Ito yung gusto kong maging guest. Di ka libre din to. Ayan, balikan na natin. Miss Joy, baka may gusto kong i-plug. Pagkakataon na natin to. Ay, may gusto ko yatang buuin na grupo. Imbitahin yung magang ehente. Mga training na kaya mong i-offer sa gustong mag-join sa atin para marami tayong matulungan magkapera. Lalo na marami na yatang itatayo mga factory dito sa Sariaya, Candelaria, Lucena area. Maraming tao ang trabahador, marami ding tao ang dapat tumira. Yung titirahan ang atin. Tama ba? Tama Bring po. it on, Miss Joy. So, ayun po, salamat po sa DZEL 1260 kHz. So, salamat po sa mga nagpa-shoutout, sa mga kalokal ko, sa mga kapatid ko, sa nanay ko. Buong na pamilya, ngayon ay supportive, nasa bahay. At sa aking favorite child. Yan ang iyong baby. Tapos sa aking, kay Miguel, kay, kay Tita Nori, kay Sir Edward na laging nakasuporta. Sa lokal mo? Sa lokal ng Santo Cristo, shout out po. Tapos, yun po, kung kayo po ay naghahanap ng part-time job o kaya naman ay ng house and lot, contact po kayo sa aking numero na 0945-145-9711. Tapos, yung mga gusto pong mag-apply, part-time or full-time job, yun.
tutulungan po namin kayo para sama-sama po tayong umangat. Ito, Miss Joy, parang binabagit mo kanina sa atin off-cam again, ay parang kaya mo silang i-guide in a way, parang sort of training. Hindi naman ganun kaseryoso. Kasi since ikaw nga ay magaling sa social media advertising, no? Medyo magaling siya, dun siya nakakakuha kasi ng mga benta-benta niya eh. Pag magiging under kayo or mag-apply kayo through Miss Joy, ay i-guide naman niya kayo, tutulungan niya kayo paano yung ginagawa, ano yung do's and don'ts. Tapos may mga semi-seminar yan, mga workshop kay Sir Edward. Dadaanan ko na yan, nadaanan mo na rin yan. Yes, Parang po. nauna yata ako sa'yo, no? Opo. The sad part is, mas marami kang nagbenta sa akin, nauna ako sa'yo. Ilan na ba ako? Nakadalo pa lang yata ako eh. Ikaw ay medyo nakadami na. So, ang maganda dun sa sinabi ni Miss Joy, ayun nga ay wala naman po itong parang application fee, basta mag-join Opo. lang kayo. Lalo na kung nandyan lang kayo sa area ng Quezon, Yes no? po. Particularly sa Riyaya, Candelaria, Lucena. Binanggit ko kanina kasi according to our boss, siyempre may mga seminar kami, mga workshop. Kaya lumadami at may parating pa tayong itatayo na villages, subdivision dun sa area. Napakarami po. Napakarami pa. Ang lalaking, hindi ko na nababanggitin, pero yung na-imagine ng malalaking company sa Manila, ay actually nandyan na yung isa nauna na, dalawa yata. Hindi ko na, soft drinks yung isa ay factory, hindi ko na babanggitin. Andyan sila, in short, pag nag-start na, yung isa nga nag-start na ng construction, yung mismong trabahador nila na construction workers, natural saan yan titira. Diba? Kung matagal, taon tong gagawin kasi factoring Opo. malaking malaki, diba? Yung iba naman, after na matayo yan, siyempre yung mga staff, yung workers na themselves, saan yan titira? Wala yung titirahan. Pwede sa kamag-anak. Pero of course, since sila ay nag-earn na by themselves, siyempre nangangarap din naman yan. Sino ba namang di nangangarap pagkaroon ng bahay at lupa? Opo. Diba? Most of them are may pamilya. So, anong point? So, andito na sila sa area, pagkakataon na natin, Miss Joy, ako din, kasi ako po agent din, ay mag-agent kayo kasi mas marami, mas malapad yung market na pakakausap nyo dun sa workers pa lang per se ng mga factory sa Anong tawag dun sa kalsada na pupunta na pinagtatayuan, Edward? Ecotourism Road ba yun? Tama ba? Ecotourism Road Highway. Uso dito yan. Kahit saan naman kay ex-President Digong, di ba? Parang siya nagpauso niyan. Dito marami din sa Quezon. Ang maganda dun sa mga ecotourism highways na yan, andun pinesto yung mga malalaking factory, including our subdivision. So, nakikita nyo na yung lapad ng market. So, minomotivate ko kayong lahat kasi part-time lang ito. But again, sabi ni Miss Joy, pwedeng full-time, depende sa gusto nyo. Andiyan si Miss Joy, parang siya yung living legend, living proof. Since nakabenta na siya ng madami, inuulit-ulit ko kung ano siguro yung naging technique or strategy niya. Pwedeng hindi niya ituro 100%. Siguro mga 50% ituturo niya para matulungan niya kayo. Kasi pag maraming agent, maraming taong nagkatrabaho, somehow ekonomiya ng Pilipinas or kahit Lucena or kahit Quezon lang, yung ekonomiya siyempre itataas, di ba? Magkakapera yung tao, bibili, iikot ang pera. Wow, economics na. Totoo yun, di ba? Pag uunlad yung kabuhayan, ma-uplift yung pagkatao ng bawat isa. Lalo na kung taga Quezon din lang naman yung magiging agent, manager natin, ay di maganda kasi ang ganda ng pakiramdam na meron kang maiipon, kumikita ka, di ba? Tapos, may oras pa naman tayo, di ba? Nag-thank you ka sa amin kanina, so magkapasalamat din ako sa iyo. Thank you po. I already told you, 3 months in the making to. Sana maano na namin si Tita Nori, NRV, at saka yung kapatid mo, huwag siyang madadala. Very basic, gandang-gandang kwentuhan natin eh. Parang ini-aim ko rin siya maging guest, di ba? Na, yun, salamat din sa iyo sa lahat ng nag-shout out, sa lahat ng nag-message, sa lahat ng nanood, subscribers, followers, commenters. Ay salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay naririnig sa buong mundo tsaka Transistor Radio. May pahabol pa. Leonisa Manalo. Yes, Miss Joy, congrats. Proud ate here. Sister? Pinsan ko po. Pinsan, wow. Salamat din po. Keep on sharing. Ito po ay naka-save sa page natin, sa profile. Balik-balikan nyo, pwede nyo. At meron tayong silent competition, padami ng reaksyon. Hindi ko nagkakamali, parang 7 days yan until next Saturday. Parang isa-sum up yan ng office kung sino yung pinakamata. Ang ibibit mo ay, hindi ko nababagitin kung sino yung naging guest ko, parang 2,000 views. O sana ay ating mabit, no? Para mehan lang yan ng para marami tayong matulungan. Nabanggit mo na yung mo kanina, di ba? Yung iyong Yes po. cellphone, just in case, no? Yes. Ako naman ang mag-advertise, so binanggit mo na yan. So parang awa nyo na po. Please follow me on my Facebook account, Rodel Canada po, at saka pitong aking YouTube. Asa na yung Ayan, Heart Evangelisto, yan po ang spelling. Kung yan din po yung logo, sari-sari ka ay.
And kung hindi nyo pa rin makita, type nyo lang po yung email ko sa YouTube, heartte, H-A-R-T-T-E, 1025@gmail.com. Para hindi po kayo malito, parang counterpart po ito ni Miss Heart Evangelista. So, male version. Iniba ko lang yung spelling para may identification, di ba? Parang may signature. Okay, what else? And of course, those people who want to learn English, I am an English teacher myself. I teach online and offline, face-to-face. You can call 0915-298-7635 or 0908-251-2013. I teach everything, grammar, pronunciation, vocabulary, listening, writing, speaking, reading, all of them. Mag-message lang po kayo para matulungan ko kayo. I do also hosting and judging for different kind of events, singing contest, dance contest, beauty contest. Again, singing and hosting. Parang awa nyo na po. Kunin nyo po ako. Lalo ngayong year-end. Actually, may 2 pong parating. Sana meron pa. Para maganda yung 2024. Pasok ng 20. And bago ko malimutan pala, happy birthday kay Miss Totoy Pasay. Kababata ko siya, although matanda siya sa akin yan ng 2 years. Iniimbita niya ako na magbibideo kayo kami. Sayang, naka-duty ako. Next time na lang. So, enjoy your birthday. And bago ko malimutan, sa lahat ng Kadiwa Tayabasin 90, baka nagkamali yung aking sequence ng word, Tayabasin Kadiwa 90 na group, meron po kasi, sa mga hindi pa nakakaalam, meron po kasi kaming grand reunion or get-together. Kung kayo ay binhi Kadiwa ng 90s ng Tayabas, Quezon, lokal lang Tayabas, Quezon, I was there. I stayed for 6 years yata dun sa Tayabas. Hello sa Ubidas family na naging employers namin. So makikita-kita po yung mga Kadiwa na some of us are, of course, nanay na, may mga lola na nga, may mga lolo na. Sa December 28, the whole day yan, feeling nga namin, pagiging 2 days. Kasi first ever after almost 30 years kasi kami hindi nakita after that. So maghapon yan sa Ilayang Bukal. Message na lang po kayo sa akin or sino pa mga Tayabas dito or kung may nakakakilala po kayo na sa ganong genre, ganong year, ay may reunion po. KKB po tayo. Connect na lang po kayo sa mga, kung sino man yung mga officers o mga punong abala. Pwede rin po sa akin na pwede yung madala para masaya po. May video contest. Pero hindi po ako po yung mag-host. May contest yata. Ayan. So ano pa, meron pa kaming 2 minutes pa yata to. Okay, na parang nabanggit ko na. Miss Joy, baka may papahabol ka pa? Wala na ba? Wala na po. Wala na. So yung sinasabi ni Miss Joy kanina ay yung sa Palmdale Village namin ay FYI, konting details, 4,300 pesos na reservation fee. Pwede pa may konti pang units na natitira. Napakamura po. Di ba, Miss Joy? Yes po. Na-search ko na yan by myself. Tayo ang pinakamura sa area. Parang feeling ko sa buong Quezon. Wala akong makita mas mababa pa doon. Tsaka kung halimbawa po at magpapareserve kayo, wag na po kayo magpatumpik-tumpik. Agad-agad. Yun. Alright. Kasi, sige, go. Kasi iilan na lang po Iilan yan. na lang po totoo. Kasi nga sobrang mura po niya. 33 square meters po siya. Up and down. Tabing highway po siya. Okay, kayang-kaya. Makikita niyo po ito along the highway. From Lucena, nasa right side. From Manila, nasa left side. Ang parang endorser natin is si Mr. Dominic Ochoa, naka-blue. Ayun po, parang awa nyo na po sa lahat ng OFW, may trabaho na umuupa sa bahay, kahit nasa Manila kayo, gawin nyo po itong investment kung hindi nyo man po titirahan. Ayan! Naku, daldan ni DJ host. Marami pong salamat sa lahat na nag-shout out, at kina Grace, sa lahat sa inyo, sa lahat ng nag-tune in, salamat po ng marami. Ingat po kayo, magkita-kita po ulit tayo next time, dating station, dating time. Ito po ang inyong DJ host, si kapatid na Rod Canada sa programang Ekasi Noipi. Paalam, ingat po kayo. Salamat ka, Joy.